Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Mag-live-in partner kabilang ang kanilang anak na sakay ng kulong-kulong na salpok ng truck. Isa, patay. Red Tide Alert, itinaas sa mga baybayin ng Anda at Bolinao sa Pangasinan. Beep, beep, beep! Mga produktong petrolyo may balakihang bawas presyo sa susunod na linggo. At One North Central Luzon at iba pang local news personalities kinilala sa 2nd Daluyon Media Awards. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, 2 araw bago ang Semana Santa, nakataas ang Red Tide Alert sa mga baybayin ng Anda at Bolinao sa Pangasinan. Kaya alamin naman natin ang sitwasyon at monitoring sa mga ibinabagsak na shellfish at iba pang lamang dagat sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Nakatutok doon live si CJ Turida. CJ? Chris, dahil sa nakataas na Red Tide Alert sa ilang baybayan sa Western Pangasinan, partikular sa bayan ng Bolinao at Anda sa Pangasinan, nag-aalerto ngayon ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa posibleng pagpasok ng mga shellfish products na kontaminado ng red tide toxin. Sa inilabas na advisory ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 kagabi, positibo sa red tide toxin ang coastal waters ng Bolinao at Anda sa Pangasinan. Base ito sa pinakahuling laboratory examination ng shellfish meat samples na nakuha mula sa baybayin ng mga nabanggit na bayan. Bilang pag-iingat, inabisuhan ang publiko na huwag munang manguha, magbenta at kumain ng lahat ng uri ng shellfishes at alamang na mula sa coastal waters ng Bolinao at Anda upang makaiwas sa posibleng paralytic shellfish poisoning. Agad nagsagawa ng information dissemination ang Municipal Agriculture Office ng Bolinao sa palengke ng bayan, sa mga barangay at iba pang pampublikong lugar. Tiniyak ng otoridad na walang makalalabas na shellfish products mula sa bayan papunta sa ibang lugar. Hinigpitan din ang pagbibigay ng auxiliary invoice sa mga ibinabiyahing iba pang seafood products. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang Municipal Agriculture Office ng Anda. Bigay ng babala regarding po sa mga pinagbabawal na mga produkto na galing po sa dagat ng baybayin ng Bolinao at saka sa Anda po. Particularly po yung mga produkto na tulad ng talaba, tahong, saka yung alamang po. Sa Dagupan City, maya't maya ang pag-iikot ng mga inspektor ng Market Division sa Magsaysay Fish Market upang matiyak na walang makalulusot na shellfish products mula sa Bolinao at Anda. Nakikipagtulungan ang Market Division sa City Agriculture Office upang matiyak na mahigpit na nababantayan ang mga ipinapasok na produkto sa Magsaysay Fish Market. We make sure na kompleto po ang kanilang mga papeles like mga auxiliary, mga permits, na tsaka kung saan po yung mga pinanggagalingan ng mga seafoods. Ang ilang nagbebenta ng tahong, tiniyak din na hindi kontaminado ng red tide toxin ang kanilang mga paninda. Itong tahong po na benta ko galing po sa probinsya ng Bataan. Kailan na dumating? Kanina lang po ng madaling araw. Chris, sa mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Magsaysay Fish Market. Update lang tayo sa presyo ng mga seafood products at mga produktong isda. Unahin na natin ang presyo ng pusit na mabibili sa 200 pesos per kilo. Ang hipon naman ay mabibili sa 320 pesos per kilo. Ang tahong mabibili sa 50 pesos hanggang 90 pesos ang kada kilo. Pero siguraduhin lang mga kapuso na ang tahong na binibili ninyo ay hindi galing sa Anda at Bolinao na mayroong red tide toxin. Ang presyo naman ng talaba ay 100 pesos per kilo, ang sugpo 1,000 pesos per kilo. Asahan pa daw natataas ito habang papalapit ang Semana Santa. Ang alimango, 500 pesos per kilo. Ang tubing-tubing, masarap to, 50 pesos per kilo. Ang alimasag naman ay 250 hanggang 350 pesos per kilo. Ang presyo naman ng bangus ngayon mga kapuso, 150 hanggang 170 pesos per kilo.
depende sa laki o size. Ang tilapia, 70 pesos hanggang 110 pesos per kilo. Ang GG o galunggong, 100 pesos per kilo. At ang pingka ay mabibili sa 90 pesos hanggang 250 pesos per kilo. Chris, mga kapuso, ayon sa ilang negosyante, pataas ng pataas ang demand sa seafood products at mga isda dahil sa nalalapit na Semana Santa. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Samantala, good news sa mga motoristang magbabakasyon o magbibisita iglesia, ang inaasang oil price rollback sa Martes Santo. At hindi lang yan papiso-piso ha, big time na 3 pesos and 30 centavos hanggang 3 pesos and 75 centavos ang nakikita ng DOE na rollback sa kada litro ng gasolina. 2 pesos and 90 centavos naman hanggang 3 pesos and 40 centavos ang inaasang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Habang sa kerosene, 3 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos kada litro naman. Batay ang estimates sa trading nitong Lunes hanggang Huwebes. Pwede pang magbago ang estimate depende sa resulta ng trading ngayong Biyernes. Ayon sa DOE, kabilang sa mga nakapagpapababa sa presyo ng mga produktong petrolyo ang trade war sa pagitan ng Amerika at China. Mag-live-in partner kabilang ang kanilang 2 taong gulang na anak na sakay ng kolong-kolong na salpok ng truck. Isa ang patay. Naka-alerto Glam Caligdan Dizon. Sa video na ito nakuha matapos ang aksidente, makikita ang dugo ang mga biktima na naipit pa sa sinasakyang kulong-kulong sa barangay San Julian, Malasiki, Pangasinan, pasado alas 4:30 ng hapon kahapon. Sakay ng kulong-kulong ang negosyanteng mag-live-in partner kasama ang kanilang 2 taong gulang na anak nang masalpok sila ng umovertake na mixer truck. Kaya napunta sa kabilang linya ang kulong-kulong at nabangga ng paparating na truck. Nasawi ang 31 anyos na si Jomar Rubion. Ginagamot naman sa ospital ang kinakasama at anak nito. As of now, ipa-file muna namin yung kaso. Kung halimbawa magkaroon man ng arrangement sila, bahala na sila, doon na sila sa korte, sa piskalya or sa korte na sila mag-usap-usap. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga driver ng 2 truck na parehong tumanggi nang magbigay ng pahayag. Ang tawag doon, regluin na lang daw lahat ng danyos at sa ospital. Yun yung pinag-uusapan nila. Kasama si Ron Taniedo, Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon. Naaresto ang 4 na aktibong sundalo dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10591 kasabay na mahigpit na pagpapatupad ng nationwide gun ban ngayong election period sa San Simon, Pampanga nitong Martes ng hapon, April 8. Ayon sa isang concerned citizen na nag-report sa pulisya, may isang sasakyan na kahina-hinalang sumusunod sa kanya sa pagitan ng San Simon at Valenzuela City sa loob ng 5 araw. Ang naturang sasakyan ay namataan din malapit sa Global Asiana Business Park 1 sa Barangay San Isidro, San Simon. Agad itong sinundan ng mga operatiba at naabutan sa isang gasolinahan. Sa kanilang paglapit at pagpapakilala, isa sa mga sospek ang agad na bumunot ng baril at nagtangkang tumakas. Nagkaroon ng habulan, ngunit naaresto rin ang mga sospek sa kahabaan ng Quezon Road, Barangay San Isidro. Isa sa kanila ang nagtamo ng tama ng bala sa leeg at dinala sa ospital. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 2 baril at mga bala. Ayon sa Pro 3, ang gun ban ay ipinatutupad para sa lahat, anumang posisyon, ranggo o samahan at wala itong exemption. Naharap ang mga sospek sa kaukulang kaso habang patuloy ang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang lawak ng kanilang mga aktibidad at kung may kaugnayan ito sa iba pang criminal group. Umarangkada sila bagos. Kaya po since nakita nung isang intel operative natin na may hinugot po doon sa may bag na barel, pinutukan po ng tropa yung gulong para ma-immobilize po yung sasakyan. Patok na pasyalan ngayong Semana Santa ang Stations of the Cross sa wind farm sa Burgos, Ilocos Norte.
Makikita kasi rito ang Stations of the Cross sa Burol. Tahimik ang lugar, kaya swak sa mga nais magnilay-nilay. Mahangin din sa lugar at mistulang pinapaypayan ng mga umiikot na turbina. Mula sa highway, 3 minuto lang ang biyahe patungo sa lugar. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 3 menor de edad na umano'y sangkot sa pagnanakaw ng tricycle at garong sa Calasiao, Pangasinan, hawak na ng pulisya. Tutukan sa report. Hinuli ng pulisya ang 3 mga menor de edad na lalaking ito matapos masangkot sa umano'y pagnanakaw ng tricycle at garong sa barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan. April 5 nang manakaw ang tricycle na pagmamay-ari ni Nerio Medina. Nag-report siya sa pulisya at sa follow-up operation ng mga otoridad, natagpuan ng sidecar ng tricycle sa kalapit bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Wala na ang motorsiklo. Ibinenta raw ang sidecar sa halagang 1,300 pesos. Bibili sana ng tinapay, sir. Tinignan namin yung sasakyan sa labas. Wala na po. Yung sidecar is allegedly binenta po doon sa Barangay Tulyao sa isang junk shop. Ayon sa pulisya, nakilala raw ang 2 lalaking nagbenta ng sidecar sa junk shop. Kasado na ang isasampang kaso sa kanila. Ang 2 lalaki, posible raw na kasama ng 3 menor de edad na nahuli matapos madiskubre ng autoridad na ang gamit nilang motorsiklo ay ang tinanggal na motorsiklo ng ibinentang sidecar sa junk shop. Naaktuhan daw kasi ang mga binatilyo na nagpapaihi ng gasolina mula sa isang nakaparadang garong sa Calasiao. Doon nakita na yung chassis number doon sa na-recover doon sa Barangay Tulyao is iisa. Nanakawan din ng garong ang isa pang taga-barangay Ambunao. Nahiwalay rin ang sidecar nito sa motorsiklo. Sila din yung nagsabi, yung mga nahuli ng mga pulis, sila din ang nagsabi, nagturo na yung mga dinakaw na motor na yan, mga kasama namin, sabi nila. Payag naman daw ang mga may-ari ng mga ninakaw na sasakyan na huwag nang magsampa ng reklamo sa 3 menor de edad basta mabayaran ang mga nasirang bahagi ng mga ito. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Bangkay na ng matagpuan ng 32 anyos na lalaking pulubi sa bakuran ng isang simbahan sa Malasiki, Pangasinan hapon noong Lunes. Tubong Orbistondo, Pangasinan ang biktima. Batay sa investigasyon ng pulisya, itinawag ng sekretary ng pamunuan ng simbahan ang natagpuang bangkay sa bahagi ng plant box sa may simbahan. Sinubukan pa itong itakbo sa pagamutan, ngunit idinektarang dead on arrival. Batay sa nakalap na impormasyon ng pulisya mula sa mga kaanak nito, may epilepsy umano ang biktima, palainom, at bihira kung kumain, kaya napansin na nila na nanghihina na ang katawan nito. Muli nakapagtala ng mataas na heat index sa lungsod ng Dagupan. Ayon sa weather observer na Pag-asa Dagupan Station, hindi nila inaalis ang posibilidad na tataas pa ang maitatalang heat index sa lungsod sa mga susunod na araw. Kahapon, pumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index na nasa danger category. Kaya ang ilang naglalako sa lansangan kailangan daw magtiis gaano man kainit ang panahon upang makapaghanap buhay. Nagpapahinga din kami. Pag talagang mainit na, nagpapahinga kami. Ito yung sinasabi natin nasa peak season na tayo, kalagitnaan ng dry season. So, hindi natin naas yung posibilidad na pataas yung ating heat index. At mga kapuso, mas nadagdagan ang mga lugar na uulanin dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Pero bukod dyan, malaking bahagi pa rin ng bansa ang posibleng makaranas ng mainit at maalinsangang panahon dahil pa rin sa easterlies. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Abra, Isabela, Mountain Province at Benguet. May mga kalat-kalat na ulan sa ilang lugar pero hindi naman malalakas. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa.
Ilang guro sa Dagupan City excited at kanya-kanyang plano na sa kanilang bakasyon. Naritong report. Sa ibinabang DepEd Order No. 009 Series of 2025, nakapaloob dito ang pagbibigay ng 30-day vacation leave para sa mga guro upang mag-relax at i-enjoy ang kanilang personal time na walang anumang school-related commitment. Ang 30-day na bakasyon ng mga guro ay pwedeng maipatupad sa flexible arrangement. Pwedeng tuloy-tuloy o staggered basis mula April 16 hanggang June 1. Excited na raw si Teacher Lizalyn sa kanyang bakasyon at mayroon na raw siyang plano. Unang-una, matulog. Tapos, syempre, mamasyal, kasama, more time with the family. Si Teacher Acela ready na raw to travel para magkapag-unwind. Pero nilinaw naman niya na ready rin siya kung kailangan siya sa school. Mamamasyal sa iba't ibang lugar, mag-unwind. Ganun sir ang plano. Ibabalance with the friends, family, and of course with colleagues siguro. Makapag-banding din outside the school. Kung ang mga non-teaching personnel ang tatanungin, kahit nakabakasyon, sana raw nakaantabay pa rin ang mga guro sa oras ng pangangailangan. Sana yung matatawag na on-call sila para at least pag may kailangan kaming data para hindi naman kami ma-delay dyan sa division office. Abala ngayon ang mga guro sa checking of forms. Natapos na rin kasi ang 4th grading period ng mga mag-aaral noong isang linggo. Sa West Central Elementary School 1, puspusan na ang pagsasanay ng mga mag-aaral sa kanilang graduation rites. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, mas magiging mainit ang Sabado sa ilang lugar sa Pangasinan dahil bukod sa tumitinding init ng panahon ay pansamantalang mawawalan ng supply ng kuryente. 9 na oras yan na power interruption na magsisimula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon bukas April 12. Apektado rito ang syudad ng San Carlos, mga bayan ng Malasiki, Bautista, Basista, Alcala at Bayambang, maging ang ilang bahagi ng Urbistondo at mga Tarem. Ito upang bigyang daan ang maintenance activity sa ilang pasilidad at linya ng kuryente. Dagupan City Schools Division makikipagtulungan sa otoridad sa investigasyon sa nahuling guro na sangkot sa iligal na droga. Tutukan sa report. Sa isang press release na ina-upload sa official Facebook page ng Schools Division Office ng Dagupan City, hindi raw ipinagsasawalang bahala ng DepEd ang insidenteng kinasangkutan ng isang guro na inaresto ng pulisya dahil sa pagkakasangkot niya sa illegal na droga. Tinitingnan na raw kung ano ang magiging implikasyon nito sa educational community. Tiniyak ng Schools Division Office na makikiisa sila sa investigasyon ng mga otoridad. April 8 nang arestuhin ng Dagupan City Police ang suspect na si alias Maestro matapos isagawa ang search warrant operation sa kanilang tahanan sa Barangay Pantal. Nakuhanan ng suspect ng mahigit 1.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Ikinagulat ng pamunuan ng Pantal Elementary School ang pagkakaaresto ng kanilang guro. 2012 nang mag-umpisa siyang magturo sa paaralan at ni Minsay hindi nila naisip na masangkot siya sa illegal na aktibidad. A dependable fellow to his colleagues. So, yun nga, nakalulungkot kami na dahil sa may kasama kaming na-involve sa ganyang issue. Nabigla rin daw ang mga opisyal ng Barangay Pantal Council sa pagkakaaresto ng suspect. Isa raw siyang respetadong guro at mapagmahal sa kanyang mga mag-aaral, pero kailangan daw niyang harapin ang batas. Mahirap na kung pwede lang drug-free itong Pantal, maski sinong barangay, gusto nila maging drug-free ang barangay. Ayon sa pulisya, sinampahan na ng kaso si alias Maestro. Nakausap ng GMA Regional TV News Team ang suspect kanina habang nasa loob ng piitan sa Dagupan City Police Station, pero tumanggi na siyang magbigay ng anumang pahayag. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Tinatayang 50 kaso ng animal bite na itatala sa Dagupan City kada araw ayon sa City Health Office. Tutukan sa report.
Dinala ni Maideline ang 2 taong gulang niyang anak sa Animal Bite Center sa Dagupan City umaga noong Biyernes. Pangatlong bakuna na niya ito matapos siyang kalmutin ng kanilang alagang pusa. Hinila niya kasi yung buntot ng pusa, tapos naglalaro siya, tapos bigla na lang siyang kinalmot. 3rd dose na rin ng anti-rabies vaccine ng 6 na taong gulang na anak ni Godofredo. Naglalaro lang po sa labas, tapos biglang nakagat daw ng aso. Sa tala ng City Health Office, simula Enero hanggang March 12 ngayong taon, umabot na sa 2,579 ang animal bite cases sa lungsod. Dito sa Dagupan City, may naitatala kami na at least mga new cases, mga around 50 per day. Kaya marami po yun kung susumahin mo po lahat yun. Siyempre sa isang buwan, nag-a-average po kami ng around more or less 1,000. Karamihan sa mga nakakagat o nakakalmot ng aso o pusa, mga pet owner din. 20 to 24 years old ang pinakamaraming na biktima ng animal bite. Pinakamatanda ay 70 taong gulang. Siguro yung practice nila na hawak-hawak nila yung mga pets nila, tapos hinahalikan nila. Siguro nasasaktan din nila yung mga pets nila pag nanggigigil sila, kaya yun. Either nakakalmot sila, nakakagat sila. Wala naman daw problema sa supre ng bakuna ayon sa CHO. Pinaalalahanan ng mga pet owner na pag-ibayuhin pa ang kanilang pagiging responsable upang magkaiwas sa insidente ng animal bites. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Nasa 62,000 hektaryang palayan sa Nueva Ecija at Karatig Probinsya naghahanda na para sa second cropping. Sundan sa report. Naghahanda na ang ilang magsasaka sa Central Luzon para sa second cropping, kahit ang ilan ay hindi pa nakakapag-ani ng kanilang mga tanim na palay. Nasa mahigit 61,000 hectares ng palayan sa Nueva Ecija at Karatig Probinsya na nasasakupan ng NIA o PRIIS ang sinimulan ng patubigan nitong buwan ng Marso. Sa ilalim ng programa ng gobyerno, gagawing 3 beses ang pagtatanim ng mga magsasaka mula sa nakagawiang 2 beses kada taon. Itong tinatawag ni Administrator Gillian ng NIA na double dry, although it's second dry cropping. So sa UPRIIS pa lang, dati pag third crop, ang programa lang namin is 3,000 hectares. Pero ngayon, 61,985 hectares ang nakaprogram para sa double dry. Dahil ito sa in-adjust namin. Nagsimula na ang first dry crop noong November 2024 para sa mahigit 148,000 hectares na taniman. Si Ferdinand na nakisaka nitong last cropping, umabot daw sa 16 na kaban ng palay ang kanyang naging bahagi. Kaya umaasa siya na makakabawi sa programa ng NIA na second dry crop. Sana po, tumaas po ang presyo ng palay sa susunod na anihan. Makabawi naman po ang mga magsasaka. Layunin ng ahensya na madagdagan ng ani at magkaroon ng karagdagang kita ang mga magsasaka, lalo't bagsak ngayon ang presyo ng palay. Pagtalima rin umano ito sa target ng pamahalaan na maging rice sufficient ang Pilipinas. Glam Calicdan, Dizon, One North, Central Luzon. Art installation na gawa sa recycled materials, agaw atraksyon sa Lingayen Beach. Silipin sa report. Mga tansan, plastic bottles, mga driftwood at chimes na gawa sa bamboo at shells. From trash to art, mga basura kung ituring pero dahil sa pagiging malikhain, ginawa itong art o eskultura na obra ng ilang estudyante sa isang universidad sa Pangasinan. Dagdag atraksyon ng art installation sa Lingayen Beach. Gumawa po kami ng isang art installation para sa Pistay Diet, kung saan ito ay isang sining baybay art installation na ang title niya ay Manaralan Ed Baybay, na ibig sabihin ay hulian sa dagat. Hakbang nila ito para hikayatin ng lahat na alagaan ng kalikasan. Paraan din ito para isulong ang pagkakaisa para masolusyonan ang problema sa dumaraming basura. Kailangan po nating gumawa ng isang mahalagang impact nang sa ganun po ay magkaroon po ng awareness yung bawat isa.
Nais din nilang bigyang pansin ang pagpapahalaga sa yamang dagat ng Pangasinan upang isalba ang marine life na ang karamihan, ito na ang ikinabubuhay. Matatagpuan ang art installation sa Lingayen Beach at bukas ito sa publiko. Kasama si Daryl Peralta, Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Mas pinaigting pa ng Police Regional Office 3 ang pagsusulong ng kapayapaan at kampanya nito laban sa mga makakaliwang grupo sa gitnang Luzon. Katuwang ang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Mula January 10 hanggang March 31 ngayong taon, naaresto ang 65 individual na sangkot umano sa terorismo. Habang nasa 40 dating rebelde naman ang sumuko at piniling sumailalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program, isang programa na nagbibigay ng rehabilitasyon at tulong pangkabuhayan upang matulungan silang makapagsimula ng panibagong buhay. Bukod dito, 84 na katao rin ang tuluyang tumiwalag at tumalikod sa kanilang suporta sa kilusang komunista. At bilang bahagi ng kampanya para sa disarmament, isinuko ang 68 piraso ng iba't ibang uri ng armas, habang 20 na explosives naman ang nasamsam mula sa mga dating rebelde. Mga kapuso, tiyak na kayo'y mabibighani sa likas na ganda ng mga kandidata sa Miss San Carlos City 2025. Mas magiging kaabang-abang ang gabi sa pakikibahagi ng kapuso artists na sina Tom Rodriguez at Ara San Agustin. Bukas na yan, April 12, Sabado, 8 p.m. sa San Carlos City Public Auditorium, San Carlos City, Pangasinan. Kita-kits, mga kapuso! One North Central Luzon at iba pang local news personalities kinilala sa 2nd Daluyan Media Awards. Naritong report. Muling kinilala sa 2nd Daluyan Media Awards ng Universidad de Dagupan, Alliance of Communication Students, ang husay at dedikasyon ng mga mamamahayag mula sa GMA Regional TV, One North Central Luzon. GMA Regional TV, One North Central Luzon. Congratulations, GMA Regional TV, One North Central. Muli na namang itinanghal bilang Best TV News Program ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Isang patunay ng patuloy na tiwala ng publiko sa kalidad ng serbisyo na hatid namin sa Hilaga at Gitnang Luzon. Best News Field Reporter Female Category ang iginawad na parangal kay Jasmine Gabriel Galban. Kinilala naman si CJ Turida bilang Best News Field Reporter Male Category, habang si Chris Zuniga ay pinarangalan bilang Best News Anchor upang pagkilala sa kanilang hindi matatawarang serbisyo sa paghahatid ng mga mahahalagang lokal na balita. Maraming salamat sa 2nd Daluyan Media Awards by the UD Dinians. And really this is a manifestation na tama yung direksyon ng GMA Regional TV. Of course, to promote local news. Yun naman ang target natin, magkaroon ng boses, magkaroon ng lakas yung ating viewers dito sa North and Central Luzon. So maraming salamat po. This will be an inspiration for us. Ang 2nd Daluyan Media Awards ay pagkilala sa mga individual at programang may makabuluhang ambag sa larangan ng print at broadcast media, mga tagapagsulong ng makatotohanan at malayang pamamahayag. This is our way of thanking the media personnels na nagbibigay ng mga impormasyon, tamang impormasyon para sa mga tao. At aside from information that they are giving, they actually serves as one of our watchdog, kumbaga. They entertained us, they inform us of what we need to know about the world. Ang mga parangal na ito ay iniaalay namin sa inyo at makaaasa kayong lalo pa naming paiigtingin ang aming panata para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Muli po, maraming salamat Alliance of Communication Students at Universidad de Dagupan.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.